walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang fresh ng beauty ng Mama Sam ninyo. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Charot! So yan, so kamusta naman? Sana lahat kayo ay okay. So sana lahat kayo ay nakakain na ng bonggang-bongga. Yung iba naman nakatulog, nakapagpahinga ng maayos. Lalo na yung mga nasa bansang Amerika. Sana maganda ang tulog ninyo. So syempre bago kayo pumunta sa trabaho ninyo, chichika muna tayo ng bonggang-bongga habang kayo ay nasa rest day, nasa trabaho, nasa kung saan man kayo. And then, ayun nga, pag-uusapan natin syempre yung bagong update natin dito sa Miss Cosmo International. So, naloka ako kasi grabe ang botohan dito at talagang hindi natin matatanggi na yung mga kalaban ni Atisa Manalo ay talagang tuluyan ng namayagpag. Pero ito talaga yung pinaka-nagulat ako. Hindi ko to inaasahan sa Miss Cosmo ha, na ang kanilang botohan ay meron palang bayad. So, ito yung sinasabi na una nag-test sila ng free voting doon sa Facebook, 'di ba? Sa Facebook page nila na para malaman nila kung sino yung malakas na kandidata. Tapos yung real na botohan na, yung parang tinatawag nilang gateway. So dito na-surprise ako kasi dito nakita ko kung gaano sila yung Miss Cosmo kasi parang feeling ko, wow, grabe ha. So, medyo nadismaya ako kasi parang it's about business, it's about money, money maker, ganon. Yung naging para kasing sa akin, kaya ka makakapasok sa placement kasi 'di ba yung mananalo dito na People Choice Award ay sa placement mag-aano siya, tawag dito, magkakaroon siya ng chance na maka-enter sa semifinal. So parang binili mo na rin yung spot dahil People's Choice Award ka. Pero People Choice, pag sinawag ka na People Choice, ikaw yung binoto ng mga tao. So sana hindi nagkaroon ng money maker dito sa part na to. Kasi pwede naman sila magpaboto katulad na lang halimbawa sa Miss Universe, di ba? Yung transformational leaders na kasi parang yung makukuha nilang pera do i-donate nila dun sa sa charity ko sino yung mapipili nilang transformational leaders. So ako para sa akin, yung do sa part na yon medyo maganda kasi may goal, 'di ba? May goals. Palagay natin kung kanino yung mapupuntang boto, kung sino mananalong boto, siya yung ibibigay doon yung Tapos yung iba para mapupunta sa Miss Universe organization. So, okay yun, walang problema. Pero kasi, ang maganda, may sinuportahan. Dito kasi parang, para lang makapunta sa gateway. So, doon medyo dismayado ako na, okay, money maker. So, yun. Kasi, ayoko kasi ng mga pageant na, akin lang to guys na, mo yun, na may involved na money. Kasi, okay yung botohan. Boto tayo. Pero, hindi to the point na parang, bibilhin ko yung boto. So, yun. So, wala tayong laban dito. Tawag dito. Imagine ninyo, sino na ang nangunguna sa botohan. So, punta tayo dito sa, ito ang paano kayo boboto. So, dito sa Facebook ko, sa account ko, sa SB Crown, in-upload ko dyan para alam ninyo kung paano kayo boboto. Kaya pala ganito ka-private. So, yon. So, ang botohan hanggang September 12 bago dumating yung mga kandidata. And then, click here for vote. So, ganito yung lalabas. Ganyan. So, baka makatulong kayo kay Atisa ha. Kaya ako to sinushow sa inyo. So, ngayon, ang nangunguna dito ay si Colombia. Dahil si Colombia, tingnan nyo ha, nung una si Colombia medyo mahina yung boto nito. Ngayon, umabot na siya ng 72,800
15 vote. And then, kapag kinilik mo to, so may lalabas na ganito kung ilan yung botong gusto mong bilhin. Meron 50 points para sa $3. Kung gusto mong bumoto ng 50 points, $3. And then, 15 points naman, $15 naman para sa 270 points. And then, next is 900 naman para sa, tawag dito, sa 900 points naman, $49 or $50 na yan. So, 4,000 naman points ay 199, so $200. And $500 naman para sa 10,000 points. So, yon. So, nakakalungkot naman kung bumili ka ng 10,000 points. Katulad ng ginawa ni Cambodia, bumili sila ng 10,000 points. Pagkatapos, ilan kaya silang 10,000 points. Tapos, biglang nagbaksak si Colombia. So, for sure, si Colombia, tinodo niya, baka mamaya, ang nabili niya is nasa $2,000, di ba? So, yon, ganon katindi. Pero, syempre, para sa mga may $3 naman. $3 for 50 points. So, sa 50 points ay pwede nyong bilhin to sa halaga na 150 pesos, di ba, sa Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali, 150 pesos siya. Pagkatapos, sa tawag dito, yung $15, dito kasi 35, so 100 baht. 100 baht yung 50 points. And then kung bibili ka pa ng more, siguro mga 300 para sa, kung gagastos ka 500 para sa boto kay Atisa, 500 baht is equivalent na mga 750 pesos. So, yon. So, pwede akong bumili by K plus. So, yon. At boto. So, may 3 baht included pa siya. So, yon. Medyo, madugo. So, pang ilan na ba si Atisa? So, si Atisa, ang nangunguna ay si Miss Colombia. Si Miss Colombia, meron na siyang 72,815. And then, next is si Cambodia. Si Cambodia naman ay 70,020. And then, si Indonesia. Si Indonesia naman ay may 62,500. Hindi sila siguro nakaariba kasi sobrang mahal. Or nahinihintay lang nila yung mag-last. And 56,000 naman, 800 to Philippines. So, kung iisipin mo, 20,000 ang lamang niyang nangunguna. Nasa 22,000. So, sana may bumili ng para kay Atisa, 2 o 3 na tigta 10,000, di ba? So, yun. So, umasa ako. Malay nyo, may mga nanonood dyan na baka gusto naman bumote. So, pumunta po kayo sa SB Crown. At bumoto po kayo doon. So, boto nyo po ang ating pambato. So, ngayon, nasaan na ba tayo? So, ang panlaban natin ay nasa ilang place? 4th place po si Atisa Manalo. Nasa 4th place, sinundan siya ni Vietnam. Nasa 49,000 vote. Pang-5. And then, pang-6 na place naman si Nigeria. But parang feeling ko ang layo ng lamang niya, hindi niya na mahahabol si Atisa. So parang ang pwedeng makahabol kay Atisa ay si Vietnam, si Philippines, si Indonesia, pwede itong malagpasan. So dapat wise din lang tayo. So kung magbabaksak tayo, siguro pwede natin baksakan si Atisa siguro ng mga para sa last part na ng botohan para hindi na makahabol yung mga kandidata. Para kung bibili ka, kung halimbawa planning mo bumili is, sige, hayaan mo sila. Kasi parang ganun din lang hinihintay ng mga kandidatang to eh. Hayaan mo silang bumili ng bumili. Tapos baksakan natin sila bigla. Ganon. So, dapat wise. So, sana maunahan pa rin ni Atisa to. Pero maraming salamat syempre sa mga nag-effort para kay Atisa Manalo na ngayon may halos mag 60,000 na, di ba?
56,895. So, yon. So, congratulations pa rin kasi number 4 spot tayo. And I hope na mag number 1 spot pa rin ang Atisa Manalo. Ngayon ay si Colombia. So, si Colombia nga ba yung matinding kalaban talaga ni Atisa dito? I think yes. So, yun. So, tingnan natin. So, kaya guys, boto na po dito sa laban ni Atisa Manalo. So, paano kayo po boto? Pwede nyo pong bisitahin ang aking page na SB Crown para, ayan, makikita nyo doon, i-roll nyo lang. Tapos pag ni-roll ninyo, ayan po siya. So, ayan, yung meron siya, click here for vote. So, yon para makatulong tayo. So, maraming salamat. So, yon. At tignan natin. So, medyo nakakaloka lang kasi parang dito pa lang kumita na kagad yung Miss Cosmo. So, yun dahil sa mga gustong manguna, di ba? So, gusto nila makapasok sa semifinals. But ako naman, tingin ko, kahit hindi naman manalo dito si Atisa, papasok pa rin naman tayo sa semifinals. Kasi safe naman talaga si Atisa. Malakas ang Atisa manalo para sa laban ng Miss Cosmo. At ano yun, kayang-kaya yun ni Atisa. At ngayon, syempre, para mas bongga, boto pa rin natin para makarating tayo sa dulo ng kompetisyon. Diba? So guys, maraming salamat sa inyong lahat. Ang nangunguna ay si Colombia, pangalawa si Cambodia, pangatlo ay si Indonesia, pang-apat Philippines, and then Vietnam. So yon. So I hope na sana matulungan natin si Atisa Manalo para sa laban na to. So guys, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe lang po kayo and comment below. So sa mga opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.